Welcome to Top Income Vodcast, the business of art, where creativity meets opportunity. Join us as we dive into the colorful world of artists who turn their passion into profit and their art into successful stories. Because art is not just about making masterpieces. It's about making a mark and making it count. So sit back, relax, and enjoy watching and listening to Top Income! Good day everyone and welcome to the very first episode of our podcast, Top Income, the Business of Art. I am Johnny Mercado, your host for this episode, and we're about to dive into an exciting adventure with our very first guest, with Miss Sweet Belair. So without further ado, please welcome her. Hello, good morning. Please take a seat. So, please introduce yourself to our viewers who are watching right now. Ni hao, my name is Sweet Nandel Biller. You can call me Sweet na lang. Okay, so for our very first question, please tell us about your art business. Okay. So, I have a lot of business. Tapos, yung isa na doon is mini scale. So, making like a miniature na bahay, something like that. Oh, so with this, how long have you been doing it? Years na ba or months? Years na din. Siguro mga 2 to 3 years na. Oh, would you please tell us more? Nagsimula ako nung grade 9 with Sir Sam. So, yun po yung teacher ko before. Siya po yung nagturo sa amin na gumawa ng mga floor plan, mga drafting. Yeah, yun po. So, can you tell us how or when did you start? Si Sir Sam ba is isa sa mga nag-inspire sa'yo? Yeah, kasi siya yung unang nag-show sa akin kung ano yung mga, ano na yun talaga. Kasi siya yung teacher namin, tapos ngayon lang ako nakita na pwede palang gumawa ng ganito, ng ganyan, by scraft lang talaga. Oh, so dito sa ginagawa mo, nagkaroon ka ba ng mga pagsubok? Meron naman kasi talaga, mahirap talaga yung mini-scale. Lalo na sa sir namin kasi napaka-strict niya talaga sa mga gawain namin. Tapos halos lahat kami bagsak nung first quarter kasi talaga, ang hirap talaga ng kahit meron ka ng ruler, pero tabingi pa rin talaga yung magagawa mo. Kaya yun talaga, napakahirap talaga ng mga unang pa lang talaga na namin yung drafting na yun kasi first pa lang siya sa akin kasi galing ako from Mindanao, so wala talaga yun sa namin. Lumipat kami. So paano mo naman nalagpasan itong mga pagsubok natin? Siguro dahil tinuturuan kami ng ni Sir Sam na paulit-ulit kahit na nagagalit na siya sa amin talaga. Nag-walk off pa lang siya kasi hindi kami nagpapasa ng on time. Lagi na lang merong mga mali, ganun. Tapos yung mga classmate ko pa, hindi pa sisiayos kapag nandyan siya. So, na rin sa kasi, halos lahat kasi kami is bago lang talaga sa drafting. Tapos, ako, dati pa ako nag-drawing, so mas ako sa drafting nun. Mas naiinganyo ako na gumawa talaga. Okay, so if I may ask, nagkaroon ka ba ng income dito or would you please tell us? Yes, pero wag niyo sabihin kay Sir Sam. So, lahat ng mga classmate ko, diba, is hindi nila kayang gumawa. So, binabayaran nila ako para, gawin yung gawain nila. Tapos, ipapasa kay Sir Sam. Pero I think alam naman siguro ni Sir Sam kasi halos lahat is pare-pareho yung paggawa. So, parang napapansin na rin ni Sir pero hindi niya lang sinasabi talaga. So, for our second to the last question, kung makakabalik ka sa past bago mo pa nasimulan kung anong ginagawa mo ngayon, anong maipapayo mo sa sarili? Siguro dahil na rin sa ko before is sobrang bait ko sa mga sa akin kasi
kahit hindi sila nagbabayad, okay lang. Para lang makatulong ako. Kasi dati talaga, gusto ko lang talaga makatulong talaga kasi gusto ko rin naman yung ginagawa ko. Why not na tulungan ko na lang din sila kasi tapos na rin naman ako dito. Tapos siguro din na kasi nasa isip ko kasi na baka sumusobra na ako sa pag ng pera, ganon. Kasi drawing lang naman, yun nasa isip ko. So, dahil na nga yun na yung nasa mindset ko, binabawasan ko ng binabawasan kapag ayaw nilang bayaran. So, nakakaliit ng liit talaga yung pag nakukuha kong pera. So for our last question, what can you advise to our viewers who are watching right now? Yun na nga. So, dahil nga mayroon talagang mga artist na nagigilp talaga kapag nagbebenta sila na kesyo mahal, ganun, dahil drawing lang, kaya naman ng iba. So, ang nasa isip nyo is, ay, babaan na lang to para ma-sell ng para makuha nila, gano'n. Hindi nyo inaano yung hirap nyo sa paggawa nun. Iniisip nyo lang na, ay, masaya naman ako sa ginagawa ko, kaya ituloy ko to kahit na mura lang. Pero yung nun is, yung sarili mo, nadidrain ka na, yes, gusto mo nga yun, pero pagod ka na rin, wala kang nakukuha para sa sarili mo. Tapos nag-iisip ka pa kasi paano mo yun mabebenta kasi sobrang mahal talaga. So, yung napapayo ko lang is huwag niyo talagang isipin na mahal yun. Kasi meron din namang mga tao na makaka-afford sa gawa mo. Pumili ka na tao na talaga yung passion mo. Huwag yung dahil bumili sila tapos sasabihin na, ay, ang pangit naman nito, ulitin mo na lang, gano'n. Huwag kang pumili ng mga tao na ibabash lang yung gawa mo at hindi nila papahalagaan yung ginawa mo. Kasi yung mga taong gano'n, naiingit lang sila at gusto ko lang nilang i-down kasi nasa down sila. So, kahit na gaano kamahal yan, mas mahal pa rin yung mental health mo sa ospital. Thank you for sharing your thoughts, experiences, and everything with us for today. We would like to invite you again for the next season of our podcast. And this wraps up today's episode of our podcast titled Talk Income, the Business of Arts. Thank you so much for watching. Please watch the next episode. Good day, everyone, and welcome to another inspiring episode of our podcast, A Talk Income, the Business of Art. I'm Judy, and I'm your host for today. We are diving into an exciting conversation that bridges two worlds, in art and business. In this episode, syempre pag-uusapan natin ang mga artists na gumawa ng paraan na grab ng opportunity para mahasa ang kanilang mga skill at gawin itong income. So, without further ado, let's get started. Let's welcome our guest for today, si Josh. Hi! So, syempre, unang-una nating question, no? Kamusta naman ang buhay ngayon, no? I've been doing good naman and super excited ko talaga sa show na to. So, syempre, since nakamusta natin ang ating guest, let's proceed na sa ating question, no? Syempre, unang-una dyan, introduce yourself, tell me about yourself, and ano ang business o pinaka-abalahan mo ngayon? Okay, so I'm Deshrini Damashan. I'm a visual artist and I'm also a YouTuber actually. And ang business ko actually, it's from my YouTube channel and also from my art commissions. So, yung YouTube channel ko actually is ginamit ko siya pang promote for my art commissions. That's Yes, nice. I just started my art commissions like months ago. So, yeah. So, how long have you been doing it? Gaano katagal na? Okay, so for my YouTube channel, I started my YouTube channel since I was like 8 years old. Wow, that was But so I young. started earning money when I was like 12 years old, and
nakuha ko yung money when I was like about 13 years old. And so for the art commissions, I just started like months ago. Yeah, months ago pa lang siya. Wow. So, in that young age, no, na-achieve mo yung Yes. ganun kalaking mga pera, no? So, paano ka nag-start? Siyempre, bata-bata ka lang, no? Paano ka na-influensya? Paano ka nag-start? Actually, na-curious lang ako kasi yung mga other YouTubers, like, bigla silang may ads. So, na-curious lang ako since siguro ako ng YouTuber ako. Gusto ko kung anong meron ng ibang YouTubers. Gusto ko, ganun din ako. So, ayun. Nakisali din ako sa ads. Pero, hindi ko talaga alam nung una na may pera pala doon. Akala ko, ads lang talaga siya. E di, ayun, nag-start ako without knowing na may pera pa talaga doon. Then, after a while, nag-blow up ako sa YouTube and I received like a lot of money. Ayun, na-confused ako kasi may pera pala dito. Ayun. It's very inspiring of you na na-realize mo meron parang Oo, pera sa meron ganun. talaga. Grinab mo yung opportunity Yes, or yeah. bigla mo na-realize meron parang pera sa ganito. Which, kung ako rin, nung una mga bata-bata rin ako, syempre, i-scroll lang ako, ay meron parang pera sa ganito. Akala ko art. Yeah. So, syempre, kung meron namang question na what made you start, sa who made you start naman? Okay, so sa art commissions, makita ko kasi yung kaibigan ko na napaka-successful ng art commissions niya. Like, $80, like something more pa That talaga. made you start. Yeah, like nakikita ko, ginagamit niya yung pera niya from commissions as an allowance and ginagamit niya yun to buy things that she wants. Like, mga ukay, mga makeup and stuff. Like, so gusto ko rin ng sarili kong allowance kasi, as time goes by kasi, parang nakakaya na rin kasing mag-ask sa parents for money, for your wants and needs. Minsan Yeah. nakakagilty din. So, gusto ko rin ng, sarili kong allowance and maybe gusto ko rin mag-save up for college. And so, yun, nag-start ako mag-art commissions dahil yun nga, gusto ko rin ng sarili kong allowance and gusto ko rin ng self-care para i-treat yung self ko. Kasi, sa akin, ang panggastos is a form of self-care. Siyempre, Yun. lalo na babae. Yes, exactly. Magastos talaga pag Oo. babae. So, I'm very glad na you have that friend na na-influensya ka sa mga ganung bagay na mag-start ka ng business. You're being so independent na sa ganung edad. Siyempre, 8 years old, I've never imagined na ganung edad, mag-earn agad. No, actually, 11 years old. 11. Still, bata pa rin naman. So, syempre, sa next question, hindi naman mawawala dito ang challenges. Ano yung mga challenges, struggle na na-face mo? Okay, so when it comes sa YouTube channel, dun talaga ako nagkaroon ng malaking challenges talaga. Like I mentioned kasi, 8 years old ako nag-start. So, during those years kasi, it's a year of development psychology. So, yung YouTube channel ko, it became such a huge part of my development and especially my identity. So like, as growing up, I always felt like na pag wala yung YouTube channel na yun, I always felt like that I was nothing. And nung nagko-continue ako mas mag-upload, I was getting more attention. Since nung bata kasi ako, I wasn't getting like a lot of attention. Sa YouTube channel, it was a form of validation. So, when I was getting those attentions, natutuwa ako na it was becoming successful yung YouTube career ko. And, tawag dito, what do I say again? Since nagiging successful siya, yun nga, mas dumadami yung views, mas tumataas yung demand. So, like, nag-struggle talaga ako sa demands. Kasi, So, syempre, pag business kasi, hindi naman siya madali. especially sa streaming platforms talaga na online, like, kailangan yung pag-upload mo, it's very daily, dapat may structure ka talaga. But since I was also young that time, nakakaano talaga, like, ang hirap ng structure that time. So, pag yung kailangan ko talaga ng break, a few weeks break, kahit mga few weeks ka lang di mag-upload, grabe yung baba ng algorithm. So, since like I said, it became such a huge part of me, yung views, it mattered to me a lot. And start na ako mag-self-doubt na, yun, kailangan ko talagang habulin. It was so draining and mentally draining for me talaga. Kasi,
I just had to. Parang pag wala talaga yun, walang-wala ako that time. So, So, dapat consistent. yeah, consistent talaga. So, like, grabe talaga yung pressure that time. So, ayun, nag-struggle talaga ako. And it came to the point na naubos na talaga yung energy ko. Since it was going for from 12 to 17 yata. I was going for like that. Nagiging cycle na siya. Like, constant upload. Pag hindi nag-constant upload, mag-drop. Kailangan habulin ng habulin hanggang sa mapagod. It just became like that. So, it was so exhausting talaga. And yung times na kailangan ko talagang i-promote yung sarili ko, ang hirap pag lalo nang mababa talaga. May kailangan mo na, i-meet mo muna yung demands bago mo ma-promote talaga yung sarili mo na. Kung may struggle ka na ganyan, syempre, napupunta rin tayo sa point na kailangan natin i-overcome. So, paano mo siya na-overcome? Okay, so since yung struggle na yun, it was also a mix of internalized struggle din. Since naka-question ko yung sarili ko, I had to take a break din sa YouTube. Since, kasi yun nga, like I said, it became such a huge part of me. And it was not good for my mental health. So I had to take a break. And I had to know na, I wanted to tell myself na, it's okay. I need to know my worth. I need to know who I am without this. So, ayun. I took a break and it mas okay siya. Kasi sometimes, ang pag-upload kasi ng content, yung quality, mas maganda yung quality if na-enjoy mo talaga. Kasi pag di mo siya ma-enjoy, mas maano yung content mo. So, yun, na-overcome ko yung challenge by trying to enjoy it more and hindi ko na nape-pressure yung sarili ko. Ano yung parang may sinusundan kang standard or you're being in yourself while making the art? While being myself then and standards. That's very good na na-maintain mo siya. Yeah. So, for the next question, if you could go back sa time na wherein mag-start ka ng business, anong advice ang may papayo mo sa 11 years old of yourself? I wish I could tell her na, na be patient and don't push don't beat yourself too much about it, and if it's going way too slow, it's fine, just be patient, and most importantly, enjoy lang ang process because it's not overnight. Success isn't overnight. Hindi siya nangyayari overnight. It takes so much patience actually. So gusto ko lang sabihin sa kanya na she's already worth yung work niya, hindi siya mawawalan ng work kahit walang views, hindi siya mawawalan ng work. Yun ang gusto kong sabihin sa younger self ko. So, syempre, dahil may art business, hindi naman sa sinisilip ko, pero magkano? How much is your income? Okay, Your so, first income hanggang sa recent na income mo, compare siya, gano'n. Okay, so yung first income ko, like yung total from YouTube channel, I think yung una kong kuha is mga nasa $300 to $400 that time. And That's then, huge. Ang laki mo. sobrang laki talaga. Nagulat talaga ako nung ito na yung nagawa ko from just uploading videos, $300 to $400. Ganun ka nakalaki. And then ngayon, nagulat talaga ako. So, pero like over time, ang naging average na is $160 or $180. That's still huge. Yeah. And hanggang ngayon is nasa $100 pa rin. Malaki na rin nun. Syempre, Yes. coming from myself na never been earned, ang laki na nun. Sa art commissions naman, onti pa lang yung sales ko actually, but I already made $80 from it. So, That's still, buti, consistent siya. yes, consistent. That's, buti na may maintain mo siya, lalo na nakaka-draining din. Yes, nakasya. So, syempre, for the last question, what can you advise sa mga dear viewers natin na bilang aspiring artist yan? Okay, so for the young viewers out there, I just want to let you all guys know na when you guys are creating art and sa business talaga, it's not overnight talaga na success. Like I said, you have to be very patient talaga. You really need to have a lot of energy then since nakaka-draining din talaga siya. You just really need to be patient and enjoy the process. Alam kong mahirap, but it's really worth it at the end. Yun. So, a huge thank you for our
dear guest. No, thank you, Jocelyn, for sharing your own struggle, your story sa pag-start ng mga business na ganyan. Siyempre, sa una, napakahirap yan. No? So, and that wraps up for today's episode of Talk Income, the Business in Art. To all the viewers and aspiring artists out there, remember na ang art natin, kung ano mang klaseng type of art yan, music man yan, or visual, deserves yan ng recognition and reward. Just like what Jocelyn did. Siyempre, shinare niya online streaming platform, no? Because when creativity meets strategy, that's when true success begins. Doon mag-i-start ang success natin. Once again, this has been Judy, and thank you for tuning into Talk Income, the Business of Art. Keep creating, keep growing, and keep turning your art into an income. So thank you, Jocelyn, for today, for sharing your story. Alright, welcome to the new episode of our podcast, The Talk Income, the Business of Arts. Once again, I am your host, Johnny Mercado, and without further ado, let us welcome our next guest. Please welcome Miss Jasmine Zapata. Hi guys! Please introduce yourself to our viewers. Maayong ugto or magandang hapon sa inyo lahat. My name is Jasmine Zapata, and then I am artist of food art. Kwentuhan mo naman kami ng art business mo. My business is a food art. Siya yung, yung mga pagkain na pwede mo siyang gawing arts o pwede mo i-design sa mga party or sa mga birthday. Give mo naman ko ng example, like pancake ba siya? Cake? Example is for dessert, pastillas. Pwede mo siyang gawin rose. And yung iba is yung mga fruits, apple, pwede mo siyang gawin goose or swan. And yung mga pipino, pwede mo siyang gawin rose, like that. Gano'ng katagal mo na itong ginagawa? I'm doing this more than 4 years. Oh. So, sa buong 4 years na to, nagkaroon ka ba ng any challenges or struggles? Meron. Yung paggawa kasi niya, hindi kasi talaga madali eh. Mahirap siya. And kapag gumawa ka nun, madami nagsasabi na madali lang yan. Pero sa totoo, hindi. Kasi kapag nagkamali ka sa isang hiwa mo lang dyan, mauulit ka ulit. Ayun po yun. So, paano mo naman siya nalagpasan? Paano mo nagawa ng paraan? Nagawa ko siya ng paraan. Yung paggawa ko ng paraan kasi doon is parang tinuloy-tuloy ko pa rin. Nag-practice ako. Parang hindi ko siya tinigilan kapag hindi ko siya nakuha. Oh. Dito sa ginagawa mo to, nabibenta mo, di ba? Yes. So, pwede ba namin malaman if magkano or gaano karami kinikita mo? Yung pagbebenta ko, di naman kasi yung binibenta ko kasi hindi talaga siya mostly nauubos kasi konti lang may interest sa food art and kapag di naman siya nauubos, so tinatabi ko lang. And kapag yung presyo na binibenta ko siya is mga 25 pesos yung sa pastillas and yung sa mga fruits naman is 50 plus. So, anong ginagawa nyo if parang hindi na sold out? Kinakain nyo ba? Pinapamigay? Ano po, kapag di po nasa-sold out is, kapag may party, ayun, doon ko siya dinidisplay. Pero kapag di naman, kung walang party, kinakain na lang po namin. For our second to the last question, kung makakabalik ka sa panahon na bago mo simulan tong business na to, anong maipapayo or masasabi mo sa sarili? Payo ko sa sarili ko is congrats self because na-achieve mo siya and nalagpasan mo yung mga challenge sa business mo at napalago mo siya lang. And lastly, what can you advise to our viewers who are watching right now? Ang ma-advise ko lang, kung may kakayahan ka man lang sa arts
pagpatuloy mo yan, huwag mo silang itindi sa mga basher sa arts na sabi nila wala daw may makukuha pera sa arts. So, kung ayun mo siya sabi nila, ipatunayan mo na meron talaga may makikitang pera sa arts. And, basta madami pa eh. And, ayun na. Okay, that wraps up this episode of our podcast. Thank you so much for joining us today and for sharing your experiences and challenges and everything. Please stay tuned to our next few episodes. Thank you! And welcome to another podcast episode of Talk Income, the business of art. So my name is Gea and I will be the host for today's episode. So for this episode, we will have two special guests na mag-share ng kanilang experiences and inspiring stories when it comes sa art business nila. No? So without further ado, let us invite Zai and Carlo! Palakpakan naman tayo dyan! Hello guys. Alright, so Hi, Gaya. kamusta na kayo? It's been It's so been so long! long. Yeah, since grade 8 pa tayo Yeah. nagkita. Anong petsa na ngayon? So please introduce yourselves muna sa ating mga viewers. Okay, so hi everyone, I'm Zai, I'm working student. So, hello everyone, my name is Carlo and also a working student. Mga working student daw sila. Ano ba tong wino-work ninyo at pinag-aabalahan ninyo at working student ba? Pinagkakaabala namin ngayon is gumagawa kami ng craft flowers, fuzzy flowers, ribbon flowers, pop flowers, and we're also making a keychains. Okay, so can you tell more details sa business na ito? Okay, so we started kasi like 2 years ago. Sadyang hobby lang siya, diba? At first, hobby lang siya, ginagawa lang namin, binibigyan namin sa friends namin. Every For occasion. fun. Okay, so how long have you been doing this business ba? About 1 year ago. Yeah. 1 year ago. About a year. Medyo Yeah. bago-bago pa, no? Yeah. So, what made you start this fuzzy wire and flower business ninyo? Okay, so binibigyan kasi namin siya sa friend namin every occasion, like birthday, or di kaya Valentine's, or whatsoever. Binibigyan namin sila ng flowers para makalis din kami sa pagbili. Like, nagdi-DIY kami para ibigay namin sa kanila. So, nagagandahan sila. Tinatanong nila sa amin like, saan namin nabili yun? But, gawa talaga Gawa namin na, yun. sinasabi namin, kami nang gumawa niya yun. Siguro, isang araw kasi nagbigay kami sa friends namin ng bouquet ng fuzzy wire tsaka ng ribbon. Tapos sabi niya, ba't hindi niyo gawin business? Ang ganda talaga ng gawa niyo, quality, tapos ang ganda ng visual. Tapos, napaisip rin kami dalawa. Oo nga, paano, kaysa tayo, pwede rin natin pagkakitaan to kasi since sanay naman na tayong gumawa. Tapos, instead of, since nakahasa yung hobbies natin, tapos kumikita pa tayo, di ba? So, na-mention nyo friends, may parang naging rin. Pero, is there any other more people na helped you start this business? Actually, our friends lang talaga. Friends Kasi lang talaga. sila yung mostly na binibigyan talaga namin kasi they're special for us. Okay, so since yun nga, may 1 year na kayo nag-start mag-sell, so pwede ba naming malaman kung how much yung income na nagiget ninyo through your business? Nag-umpisa kami, kuya po ni 1,000 pesos. Tapos, yung 1,000 pesos na yun, nagbili kami siguro ng mga ilang roll ng ribbons. Tapos, yung mga sticks. Tapos yung namin, 1K yung talaga yung naging capital namin. Nilabas namin naman 1K para sa mga
gamit para sa product namin. And then, sa 1 week na yun, nakabenta kami ng Sa 1 week na yun, nakabenta na kami ng siguro almost 1K na din. So, 1K. bumalik na. Yes, that's good na rin. Ano? Tapos, ang good thing pa doon, may tira pa kami material. So, pwede pa namin gawin yun. So, parang another 1K ulit. Yeah. tuloy-tuloy siya. That's a good price na especially considering na 1 year pala kayo. Yeah. Working students Yeah. kayo. Actually, may din ako yung example. Patingin nga, meron ba? Oh, Yeah. This is the example ng kanilang Here. kanilang flower. There's a flower page business. siya. Yes. Yun, ang ganda. So, Here. talagang ang pagkakagawa. Very clean, no? Yeah. So tidy, tignan. So, how much ba, like, let's say, that product? Siguro, isang flower is nagpa-cost siya ng 85. Okay. Goods na rin for that. But nag-start kami as lang, 50 pesos. Yeah. So, cheaper. Cheaper hanggang sa pinatasan Pinataas na namin namin. kasi tumataas na yun yung Yeah, mga yeah, flower. right. Okay, so, now, let's talk about challenges naman. Yung mga challenges na na-face ninyo while selling these fuzzy wire flowers or flowers na ribbon. Okay. As a student kasi, ang hirap mag-manage. Lalo na may schoolworks pa kami, tapos yung mga orders pa namin. Pag nagsasabay-sabay sila, hindi namin ma-manage ng maayos. So, yun yung parang naging challenge namin. Hindi pa kami maalam kung paano i-manage ng mabuti yung time namin sa school and sa pagtitinda. Tsaka at first, nag-doubt talaga kami kung mag-work ba kasi Yeah. parang ang laki ng, for us, ang laki ng money na nilaan namin for this. So, kaya nag-doubt talaga kami kung mag-work ba. Pero so, ayun naman, nag-work naman siya. Okay. So, is there any more like ways na kung paano nyo na-overcome itong, let's say, sa time management at also sa pag-doubt ninyo? How Yeah. did you overcome these? Siguro, nagtiwala lang kami sa sarili namin na tapos in-encourage kami ng mga friends namin na mayroon yan, yung mga bibili niyan. So, ayun nga siguro ng mga first 2 days parang wala. Parang wala lang, Pero nung may nag-order sa amin na isa, ang laki ng order niya actually. Natuwa kami. So, yung order niya na yun, pinost namin and marami pang nag-order kaya ayun, tinuloy-tuloy na namin. Okay. So, that's a good thing din na nairaos nyo rin yung inyong business, no? So, if you could go back sa time na, let's say, before nung 1 year, before pala kayo mag-start ng business, what would you say or give an advice to yourself nung time na yun na hindi pa kayo nagsistart or magsa-start pala? Sasabihin lang namin sa self namin doon na sana sinimulan namin ng maaga. Mas maaga. And na yung mga pagkakamali namin back then, hindi kami matakot doon. Kasi yun ang nagsasabing challenge namin para mas makaano pa kami ng Self-doubt. experience. Gano'n. Ayun nga, parang, ayun, yung pinakakalaban lang talaga namin is self-doubt lang. Kasi nagdo-doubt talaga kami na parang so, pag kinausap namin, kung babalik siguro kami sa time yung kakausapin namin yung mga younger selves namin, siguro sabihin namin, huwag kayong mag-doubt. Kaya nyo. Magiging Tapos, successful kayo. Tapos like, sabihin namin na wag isipin na ginagawa lang namin ito para magtinda. Yes. Kasi nakakalimutan namin magsaya. Yes. Nakakalimutan namin na kailangan na bang ginagawa namin yan, nag-enjoy kami. Yes. Kasi yung iniisip namin back then, isip pa namin na para makabenta lang. Gano'n. Para nakalimutan namin mag-enjoy. Huwag din kalimutan na nandyan pa rin yung passion Yeah. for creating. Yeah. Hindi lang sa parang pera lang yung Yeah. target, pero Yeah. for yourself na lang. Okay, so now na nabigyan nyo ng advice yung past self mo, give an advice or a message dyan sa ating mga viewers na baka gusto rin nila mag-start ng kanilang business. Art ito. Yeah. So baka nagdududa sila. So, So, ayun nga, ang ma-advise lang namin sa inyo is huwag kayong mag-doubt sa sarili nyo. Magtiwala kayo sa gawa nyo kasi for sure, maganda yan kasi hindi naman kayo gagawa ng pangit. Tapos, ayun nga, huwag kayong mag-doubt sa sarili nyo. I-post yung mga gawa nyo and huwag kayong matakot na ng price sa gawa nyo kasi pinaghirapan nyo yan. So, kung anong mas nyo,
Go lang kayo doon. Huwag kayo mag-self-doubt. Do it scared. Like, kahit na takot kayo, gawin nyo. Yeah. Kasi, kayo rin naman makikinabang in the future. Huwag kakalimutan magsaya. Alright. Okay, I guess that's all for today's episode. So, thank you so much, Zai and Carlo, Thank you. for being our guests for today's episode. Really appreciate it. Yes, sana ay matutunan din natin sa episode na to na being an artist doesn't mean na magka-create ka lang ng art, but it's also about valuing it and pagbibigay ng halaga sa gawa mo. So, once again, I am Gea and this has been Carlo and Zai for today's episode. And thank you so much and Thank you stay so tuned much. for the next episode. Thank you! Good day, everyone, and welcome to last episode of our podcast, Income the Business of Art. I'm Joshas, your host for today, and we're diving into an exciting conversation that figures towards art and business. And so, may especially guest tayo, pinakamagaling at talented. I see na, Hello! Merry Christmas sa you, friend! Yeah, Merry Hi, Christmas everyone! Hi sa mga viewers ko dyan. So, today is, ayan, I'm so happy. Yeah. Unang-una sa lahat, gusto ko mag-thank you kay Lord na nakarating ako dito ng buhay, ng buong katawan. Yes, And tama. sa'yo, na naimbitahan nyo talaga ako dito. Super, Iyak ko, baby. ayun. Pero yun nga, I'm so excited para ma-share sa inyo yung mga experiences ko at mga ganap sa life ko. Yes. So, ano ba yan? Sisimulan na ba natin yan? Sisimulan na natin ngayon Ayan. ang mga question natin para sa kanya. Para sa akin. Yes. Okay, let's go. Go. First, number 1. And ano ang iyong art business mo? Ano yung tanong? Ano ang iyong art business Okay, mo? so friend, Yes. unang-una, yung art business ko is marami siya eh. Pero yung currently na pinagkakabalahan ko is yung pag-acting, pag-extra-extra sa mga TV shows, sa mga commercials, ayan. Diba, syempre dapat yung face card natin, hindi lang pambahay, dapat pang masa rin, pang Yes. TV, you know na yun, guys. Ayan. And next question, gaano kakatagal mo ginagawa itong gawin? Gano'ng katagal? Yes. Siguro, kasi nag-start kami ng kapatid ko mag-workshop last 2023. Ilan taong ka na? Parang, i-compute mo na lang, friend. Parang Sige. nakalimutan ko na. Kung ano ako ngayon, kung mag-18 ako ngayon, siguro that time I was, i-minus mo, friend, tulungan mo ako, okay. 18 minus, wag na, siguro Sige, wag sabihin na. natin. Wag na, X na Sabihin natin mga ano ako that time. Let's say, 10 I'm years 15 to 16 years old. Yeah. Yeah, yun ata. Tapos, ayun. So, during that, nag-workshop kami ng kapatid ko. Yeah. May nakapansin sa amin na parang manager. Then, ayun. Awa ng Diyos, nakuha kami. So, ayun nga, nag-start siya ng parang 2023. Tapos, ayun. Hanggang ngayon, Yeah. na medyo ano pa rin siya. Kumbaga may times kasi na on-call na lang, ganun. So yeah, nag-start ako 2023. And next question, magkano yung mga nakita mo ngayon? O pera, yung nakuha mo ngayon? Oo. Yung money na na-earn ko, hindi siya fix eh. Kasi, ano ba to? Like, may iba-iba talaga yung TF niya. Yes. Siguro sabihin ko na yung pinaka-TF ko na nakukuha is, sabihin natin, 1.5. 1.5. Yeah, yun yung for me, malaki na. Kasi parang tinalabaho ko lang siya ng 4 to 5 hours. Kasi, trivia lang guys, pag may mga ganang-ganap, mas nakakapagod pa yung biyahe kaysa sa Yes. work na ginagawa nyo. So, ayun. Pero that amount is
carry bells na sa akin. Kasi, hindi naman ako inuobliga nila mother na magbigay sa kanila. Like, parang, that's all for me. Because, I work hard for it. Di ba, nagtrabaho ko para doon. Kumbaga, binigay ko yung effort ko, yung best ko. Ayun, yun lang. Yes. Next question naman tayo ngayon. Ano mga hamon na hinaharap mo ngayon sa iyong business art? Yung mga hamon, siguro, uunahin ko na yung pagkakaroon ng doubts ko sa as myself. Kasi, unang-una nag-start talaga ako. Ang gusto ko talaga is maging artista, maging bida. Yes. Kaso, syempre, yun nga, trust the process. So, naging extra muna ako. Ayun, extra muna ako for now. Dumating sa point yun nga, parang, nag-doubt ako sa sarili ko na, bakit ganito? Parang, lagi na lang ako sa ganito. Yung parang, hindi ba ako magaling? I'm not enough. Hindi ba ako enough para mag-career at mabigyan ng magandang role? Lagi na lang ba akong extra? Lagi na lang ba akong sa gilid ng camera? Lagi na lang ba 3 seconds yung... Wala tayong tissue ngayon dito. Tissue, wala. So, yun nga, friend. Ayun, unang-una, syempre, yung confidence ko as myself. Yes. And yung mga tao sa paligid ko naman is, wala naman sila, yun yung kagandahan, is support naman sa akin. Pero yung naging hamon ko lang talaga is, yun nga, yung kumbaga, sarili laban sa sarili. Yes. Yan, yun yung nakalaban. And last question, ano mga ipapayo mo sa mga nanonood ng aspiring arts din? Oh, okay. Para sa mga aspiring artist na katulad ko, alam ko marami kayo dyan na sa ngayon na panghihinaan ng loob mag-try and sumubok. Pares lang mag-try sumubok. Yes, same lang yun. Na mag-explore ng mga skills nila. Yes. Siguro kung mapapakinggan nyo to or dadaan man to sa inyong phone, sa newsfeed nyo, sa online platforms, baka ito na yung sign na wag na kayo maging tamad. Yes. Tama na yung pag-cellphone kain, tulog, cellphone, tama na. It's time to, give chance to your skills, to your arts, fashion, to your, paano ko sabihin, friend? Yung sa mga kakayahan mo na dapat ipakita mo na talaga, na dapat binibigyan mo ng chance to explore and to, hindi lang ikaw maka-appreciate, kundi yung mga tao na sa paligid mo. And, ayun, unang-una, siguro, kailangan may puso. Yes. Friend, kailangan talaga may puso, friend. Kasi, yun yung unang-unang, kumbaga for me, yun yung unang-una kong tiningnan at saka yung parang nilinaw ko talaga kung gusto ko ba talaga to, mahal ko ba talaga to. Yes. And ayun naman, I know to myself na mahal ko talaga ang arts, ang acting. And pangalawa dapat is meron kang determination. Ayan, determination. Dahil hindi mo magagawa lahat ng bagay na gusto mo kung wala kang determination sa buhay. At syempre pangatlo, ang laging pagtitiwala sa Diyos. Yes. Dahil kung wala ang Panginoon Diyos, wala tayong lahat. Ayun, syempre kay Lord pa rin, di ba? Kumbaga, si Lord naman nandiyan lang siya sa palagi eh. Kumbaga, kailangan mo rin talaga gumawa ng way. Yes. Diba? Tutulungan ka ni Lord. And ano pa ba? Siguro mga payo ko is, magpabida kayo, magpasikat kayo, magpapansin kayo sa mga tao, ipakita nyo kung sino kayo, ipakita nyo kung ano ba yung kaya nyong gawin. Ay, Mari, hindi ka na kumain. Baka maban tayo dyan. Baka maban, yes, ayan. Baka maban. Kumbaga, ano lang, show, ano ba yun, Mari? Ipakita mo kung sino ka. Yes. Yun. Wala ka ako. Kasi yun nga yung maganda din eh. Kumbaga, the more kasi na nahihiya ako, natatakot ka na ipakita sa sarili mo, the more na parang kakaroon ng limit yung sarili mo. So, dapat, be yourself. Be yourself. Be yourself. Ayan. Yes. So, Mare, sana naman ay natulungan ko kayo at yung mga viewers natin na ipakita kung ano ang meron sila at kung sino sila. Anong dahil, talented mo? Alam mo, Mare, dahil ang pinaka-quotation ko sa arts is, may pera sa arts. Yes. Ayan talaga yung pinaniniwalaan ko. Para sa lahat ng mga mukhang pera katulad ko dyan, may pera sa arts. Yes. Di ba, Mare? Yes. Alam mo yan. Kaya, ayun lang. Maraming salamat sa'yo, Mare. Thank you din. Yes. And pumunta ka dito ngayon sa amin. Buti tinanggap yung invitation namin. Mare, wala akong choice. Okay. Oo, kailangan Kasi may kayong lakad ka kumita. ba? Oo, may taping pa ako mamaya. Sige.
Thank you so much, Kia. And that were on today's episode of Income, Kaya mo yan, the Mare. Sige, Business Mare. of Arts. Ayan. Okay lang yan, alam ko pagod na pagod Remember, ka na. Kailangan mo rin. creative is Go, a Mare. just and position and likelihood. And don't forget to follow and share and subscribe in more instant and turning arts into income. Bye! Bye, guys! Para papacheck up ko na yung Mare ko. Halika Sige. na. Yeah. And that officially wraps up Talk Income, the Business of Art podcast. Throughout this podcast, we've met incredible young artists who showed us that art isn't just a hobby. It's a livelihood, a passionate purpose, and a voice that can thrive in the world of business. Their journeys remind us that being a successful artist means not only creating from the heart, but also learning how to value, market, and share that creativity with others. Because when you believe in the worth of your art, the world learns to believe in it too. To our amazing guests, thank you for sharing your stories. And to our viewers, thank you for listening, learning, and supporting this creative movement. This has been Talk Income, where creativity meets opportunity and passion turns into possibility. Keep creating, Keep dreaming. Keep dreaming. And keep making your art your income. Until the next season! Tapos di pala na-record.